approaching Ate Eds and Jai. Good morning! Good morning! Hello guys! So, nandito na kami sa Tierra Santa. I'm with Jai and Ate Eds. Yan. So, for the meantime, naglalakad-lakad lang muna kami. And then, mamaya, we'll hit a few rounds. Okay. So, tapos na kami ng isang ikot. And habang nagpapahinga kami, maglalakad-lakad muna kami. And we'll be answering, nakakasilaw. We'll be answering a few questions regarding this jogging fellowship. Kasi unang-una, ang church natin, ang worship service ay 2 hours lang. Sabi nga ni Pastor Per, within 2 hours, kayang-kaya mong kontrolin yung sarili mo. Maging tame, maging mabait, mag-smile na mag-smile. But outside church, dun nyo mas makikilala yung isa't isa. Kung ano ba talaga si Jai, kung ano ka ba talaga, sino ba talaga ako, diba? So, you can get to know each other in a deeper way kapag outside the church setting. Kasi po, syempre sa church po, diba, kapag katapos po ng service, puro mga ka-age group lang po yung kasama namin. Syempre kapag may fellowship po outside the church, makasama rin po namin mga taga-ibang age group. Ayun po, tsaka syempre may matututunan po kasi syempre iba-ibang age level, iba't ibang maturity level, kaya mas marami po kaming magagather na information. Po, syempre, unlike po sa eating fellowship, puro po mga gastos ganun. So, for a change po, dito po kasi syempre libre lang, hindi na po kailangan gumastos. Pero yung fellowship po with each other, ganun pa din. Tsaka mas okay po to kasi mas naging physically fitted po kami. Tayo pala. Kasi, unang-una, obvious naman sa katawan ko. Di ba? Hindi kasi, nag-set ako ng goal na ngayon, dapat pumayat ako ngayong summer. So, ayun, nagtuloy-tuloy na. Hindi naman talaga natin plinano to, diba? Kumbaga, ito yung need natin for the moment. And at the same time, may relevance dito kasi hindi lang dapat spiritual things ang ating inaalala. Pangalagaan din natin yung ating physical aspect, yung ating pangangatawan. Because we use this physical para mag-glorify ang Panginoon. Leaders, kailangan mas maging intimate ka sa iyong inaalagaan. Not on the other way around, syempre. Intimate, ibig sabihin, kailangan alam mo yung mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Magdaan ka ng time para mas makilala pa yung inaalagaan mo. And also, katulad ng ginagawa namin sa aming church, may intentional discipleship. And after that, kung hindi mo man siya naturuan within that Sunday, you have to go sa kanyang bahay, puntahan siya, bisitahin siya, para mas malaman mo kung ano yung sitwasyon niya sa kanyang tahanan. And after that, you do something creatively. Para lang yung pag-aalaga ng mga anak mo. Diba? Hindi pwede, ito lang ang gagawin nyo. From everyday, ito lang ang gagawin nyo. But you have to think of other things. Like nito, mag-jogging, invite mo siya sa mag-jogging. Pwede rin kayong kumain sa labas. Pwede rin naman mag-scrabble. Para lang yung pakikipag-date sa isang tao. Yun lang. Mas effective po sa akin yung mas close kami and talaga nagpa-provide kami ng time para mas makilala pa po yung isa't isa. Tsaka mas gusto ko po yung leader na matanong. Yung parang curious po siya sa tinuturuan niya. Kasi syempre po bilang mga tinuturuan, may walls pa po yan eh.
na hindi naman po lahat po pwede namin, although, hindi po lahat may tatanong namin agad-agad. So, bilang nagtuturo po, mas gusto ko po yung siya po yung nag-first move, and then hanggang sa ma-feel na po namin na okay na kami, then magsasubmit na po na magsasubmit. And that's it. We're done. Thank you so much for watching. Tomorrow we'll be posting another vlog of our jogging fellowship. So I hope that you'll be with us tomorrow. And please bring your friends along with you. Bye!